Good morning. Welcome to our program for this Saturday. Again, Saturday morning, we are here at Medical Pearls Live. Pag-uusapan naman natin ulit ang mga nararamdaman yung problema sa daanan ng ihi or in the field of urology. So, sa araw na to ang pag-uusapan po natin yung mga problema nyo tungkol sa pag-ihi or bahakdi na pag-ihi. Yung tinatawag nating dysuria or sa Tagalog, balisawsaw. Medyo sa likod ko ho ngayon, maraming dumadaan dahil nandito po ako sa airport. Malapit na ho mag-boarding papuntang Maynila. Nandito po ako ngayon sa ibang lugar. Okay? So, kahit nasa ibang lugar ako, tuloy ang ating programa. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay masakit sa pag-ihi or dysuria. Okay? So, simulan na natin. Next slide. So, ano po yung dysuria or difficulty or painful urination? Yung po yung mahapdi ang pag-ihi. It's either sa simula ng pag-ihi or yung tinatawag natin na terminal dysuria or sa dulo ng pag-ihi, sabay may makikita ka o mararamdaman kang hapdi sa pag-ihi. Yung po yung problema sa pag-ihi na merong mahapdi or dysuria. Okay. So next slide please. So ito ho ba marami nakaramdam or marami apektado? It affects 3% of adult population 40 years old and above. Usually pag may edad na. And this is the most common urinary symptom. Ito ang kadalasan nararamdaman. It's either obstruction, may kasamang hapdi sa pag-ihi. Infection, may kasamang hapdi sa pag-ihi. Or ihi ng ihi, may kasamang hapdi sa pag-ihi. So this is the most common urinary symptoms na pwede nating maramdaman pag tayo ay may problema sa daanan ng ihi. Okay. Next slide, please. Medyo magmamadali po tayo dahil malapit na ang boarding. Ngawa na ngawa yung ating announcer. So ano po yung mga causes ng dysuria or hapdi sa pag-ihi? Number 1 is pyelonephritis or ibig sabihin may infection sa ihi, maapektado ang ating kidneys. Okay? Ang infection ay nasa taas, nasa ating kidneys. Number 2, urethritis. Yung po yung tube na nagko-connect from the kidney down to the urinary bladder. Pag ito po ay nagkaroon ng infeksyon or nabaga, yung po yung tinatawag na urethritis. Number 3, of course, infeksyon naman sa pantog. Pag namamaga at may infeksyon ang pantog, yun po yung tinatawag na cystitis. Ito po ang ating urinary bladder o yung pantog. Pag ito ay nagkaroon ng infeksyon, yun po yung cystitis. Then, pang-apat, paglabas sa daanan ng ihi. Sa pantog, yung daanan ng ihi na tube palabas is urethra. Pag ito ay namaga o nagkaroon ng infeksyon, ang tawag is urethritis o infeksyon sa labasan ng ihi. Then, sa mga babae naman, pwede magkaroon ng pamamaga sa vulvar area, cervix, cervicitis. Sa lalaki naman, siyempre, ang lalaki lang ang may prostate. Pwede itong mamaga at magka-infeksyon
Ang tawag naman is prostatitis. And yung sa tube, simula sa itlog hanggang sa lumabas is the epididymoorchitis. So, yun po yung mga organs na pwedeng mamaga ng babae at saka ng lalaki na pwede magkaroon ng infection and ang ating mararamdaman ay mahapdi sa pag-ihi. So, tinatawag nating dysuria. Okay, so naintindihan niyo na po ang dysuria. Yun po ang hapdi sa pag-ihi at marami hong dahilan. Hindi lang ho yung tinatawag nating balisawsaw or urinary tract infection. Pero sa loob, marami hong pwedeng panggalingan nito. Okay, pag kayo po may nararamdaman ng ganito, next slide please. Kasi minsan no talaga nakaka-istorbo. Hindi tayo mapalagay, hindi na tayo mapagkatulog pag meron tayong nararamdaman sa pag-ihi. Next slide. Yan. So, ano pong possible causes? Number one, pwede hong trauma or pag nabangga or meron akong pasyente sa kabataan, lalaki tapos hindi patuloy. Minsan naiipit ng zipper yung kanilang penis. So trauma ho ang pwede. Minsan naman nabubugbog, lalo na yung sa mga nagbabike, nabubugbog yung daanan ng ihi or nabubugbog yung laman ng pantog. Pwede rin naman yung sa trauma yung straddle injury. Pag na ikaw ay nahulog at tumama yung iyong pagitan ng dalawang paa sa inyong kuyukot, nagkakaroon ng straddle injury. Or pwede din naman pag ikaw ay biglang nasipa o nasiko sa iyong pusod o sa iyong likod, pwede rin cause ng non-infectious trauma sa iyong pag-ihi, which will cause dysuria. Pangalawa is tumor. Foreign body muna. Minsan meron mga hindi kasama sa ating katawan na nakakapunta sa loob ng daanan ng ihi. Sa lalaki, the most common is catheter. Pag kayo ay nasusonda, pwede rin doon sa babae. Ngayon, doon naman sa mga babaeng nag-undergo ng family planning, yung nilalagyan ng IUD, intrauterine device. Minsan, kakaroon din sila ng infection, trauma sa daanan ng ihi. Then, meron din talagang out of this world na nangyayari na trauma at foreign body. Minsan nakakuha ako ng bulitas o nung bala o nung pencil sa daanan ng ihi. So kung ano-ano ho yung mga isinisiksik na papunta doon sa daanan ng ihi, which later on will cause trauma, will cause infection, and will cause dysuria or painful urination. Darating sila, masakit ang ihi, yung pala merong foreign body. Another cause of dysuria is non-infectious is tumors. But isa ho sa presentation ng tumor or cancer sa daanan ng ihi, yung mga epithelial tumors, usually it's painful hematuria or walang sakit. Pero pag sinamahan na ito ng infeksyon, ng komplikasyon, it could also present as
painful urination or dysuria. So, not all tumors are painless hematuria. Pwede rin mag-present ito ng painful hematuria or pain sa daanan ng ihi or painful urination. So yun po yung mga non-infectious causes of dysuria. Number 1 is trauma, 2 foreign body, and 3 are tumors. Okay? On the other side, the most common cause of dysuria or painful urination is infection. Okay? Next slide, please. So pag meron po, syempre, consult a doctor. Kahit sinong doktor po, konsultahin nyo. Pwede nyo lapitan, pagpakonsulta kayo. Ngayon, pag katulad ng lagi kong sinasabi, pag 2 linggo na or more na hindi kayo gumagaling, nandyan pa rin yung mga nararamdaman nyo, tumuloy na po kayo sa isang espesyalista. In that case, pag merong dysuria or painful urination, you go to a urologist. Okay? Katulad ng sinasabi ko, lagi kong sinasabi sa pasyente ko, si Nides, hello Nides, Leonides Miranda is in the house. And from June Kadawas, galing ko sa abroad. Kamusta na ba dyan sa Australia? Medyo malamig ba dyan? Summer ba dyan? Yun. Then, isa pa, naalala ko yung pasyente ko. Nandyan din pala. Regards, hi to June Inocencio. Ruben Inocencio pala. Yan. Hello. Thank you for dropping by. Si Gracie. Hi, Gracie. Kumusta na? Yun. So, tuloy po natin. After consulting the doctor, syempre, pag kayo ay may dysuria or painful urination, ang mga laling ginagawa. Next slide, please. Nadidinig po ba ako? Maganda ang ano dito. Maganda ang sound system dito sa airport. Of course, the most common examination lagi sa urology is urinalysis. It's the examination of the urine. Titingnan kung may signs of infection, kung may dugo, signs of trauma or bleeding. Ang pangalawa po is ultrasound. Titingnan kung may signs of obstruction, kung ano ang naging problema. Pangatlo po is X-ray. Para malaman natin kung meron namang mga foreign bodies causing dysuria or painful urination. Then, pang-apat is CT scan. Kasi yung mga liliit na bagay or tumors or other signs of infection ay makikita po sa CT scan. Lalo na yung mga foreign bodies like stones. Makikita po natin to sa CT scan. Ngayon, pag lahat tiningnan mo, in-examine mo na lahat, at wala ka pa rin makitang cause, syempre, we have to look at it directly through endoscopy. Kailangan silipin natin yung daanan ng ihi, simula sa labasan, sa urethra, papasok sa pantog, papasok sa ureters, and up to the kidneys. Siguro naman, 99% yung cause ng dysuria ay makikita natin. And pag nakita natin, siyempre, alam na natin kung paano siya gamutin. Okay. Next slide, please.
So, pagdating sa gamutan, number 1 pa rin, conservative management, increase oral fluids. Inom ka rin palagi ng maraming tubig. Or, tubig, tubig, tubig. Laging uminom ng maraming tubig. Kasi minsan, hindi kailangan uminom ng gamot. Sa tubig pa lang, increase urine volume and mawawash out at mahuhugasan yung daanan ng ihi. Okay. Next. Kung meron naman persistent painful urination, pwede rin natin bigyan ng magagamot, yung analgesic or medication for the pain. Pangalawa is anti-inflammatory agents or gamot para sa inflammation o pamamaga. Number 3, pwede rin natin bigyan ng gamot na antibiotic, gamot para sa infection. Number 4, which is, ito yung mga common binibigay ng urologist, is the alpha blocker para ma-relax yung daanan ng ihi, lumuwag yung daluyan ng ihi, and gumanda ang flow ng ihi. Number 5 is anti-spasmodic para mag-relax yung mga muscle sa puson sa daanan ng ihi. And lastly, diuretics or mga pampaihi. Ito po yung sabong, banaba, Lasix, pito-pito, or kahit na anong mga nilalaga natin, mga ugat ng pugon, buhok ng mais, they are all diuretics or pampaihi. Maganda po ito para ma-flush out yung mga foreign bodies and yung infection causing dysuria. Okay? So, yung po ang treatment. Ngayon, pag persistently meron pa rin problema after giving medications or treatment, next slide please. Wala tayong ibang magagawa kung hindi surgery. Ang katulad ng sinasabi ko, ang indications po namin for surgery, number 1 is persistent infection, persistent inflammation or pain, persistent obstruction, or persistent hematuria. Yun po, kailangan na namin mag-opera. And sa operasyon, there are 2 forms. Number 1 is the minimally invasive procedures or may ipapasok lang kaming maliit na scope sa daanan ng ihi or open surgery. Minsan kailangan mo talaga namin maghiwa, hindi namin maiiwasan. Yan. Okay. So, yun po yung process, treatment, So, lahat po makikita natin and hopefully matitreat natin yung inyong nararamdaman na dysuria. Okay? So, bago ako tumuloy, batiin ko lang si Baby Serrano, hello, hello, and si June Tagle, yung pinsan ko dito sa Cebu. Nandito po ako, June, nandito ako ngayon sa Cebu. Dito kami nakabook sa Mactan, but gusto ko sana pumunta ng Upon para dalawin si Tia. Pero hindi ako makapunta dahil super traffic ginagawa ang kalsada. And of course, hello to Raul Tagle. Pinsan ko naman po yan from Makiwalo, Northern Samar. Raul, hello. Sana magkita tayo. Pupunta ako dyan next week. Doon naman, baka mag-live naman ako from Makiwalo, Northern Samar.
makikita ko yung mga pinsan ko doon sa Makiwalo. Ngayon, nandito po ako sa Cebu. So, medyo maingay lang po dito. Nandito ako sa airport. Sana po nagkakarinigan pa rin tayo. Okay. So, next slide, please. I think that's all. Maraming salamat po. See you next Saturday. Thank you very much for dropping by. June, Tagle, Raul, Tagle, mga pinsan ko, salamat for dropping by. Kita-kits tayo. Okay? So, bye-bye. Lides, kita tayo next week. Relax lang, inom na maraming tubig, and hopefully, hindi kayo makaranas ng dysuria or mahapde or masakit ang pag-ihi. Bye-bye!